Pakinggan mo natin yung banat po ni VP Sara Duterte dito kay Senator Amy Marcos. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Dito, binitawan ni VP Sara Duterte, siya po daw ay sinabihan at kinakausap ng mga foreigner. Siguro, malamang sa malamang yung mga pinupunta ni VP Sara Duterte ng ibang bansa. Hindi natin alam. Tulad ng Netherlands, Europa, at itong particular na Malaysia, may mga kumakausap sa kanya na unthinkable yan. Hindi sa Tagalog sobrang hindi naman yan alam mo yon, hindi maisip, lubos maisip na meron kayong presidente na ibinigay ang isang kalahi mo. Di ba? Kasi ang usual, mga kababayan, yung katulad nung kay Arnie Tevez, tayo humihingi para panagutin sa Pilipinas. Di ba? Ganun eh. So, si Roque, ganun din, di ba? Parang, pinauuwi para panagutin sa Pilipinas. Dito magtataka ka, bakit si Pangulong Duterte hindi pinanagot sa Pilipinas kung talagang may sala, di ba? Bakit hindi nila pinanagot? At kanila pong ang tawag dyan, ewan ko kung kidnapping o ewan natin kung anong tawag sa ganyan, yung padala mo yung tao na without even going through the due process, di ba? Ibig sabihin lang po nun, mga kababayan, meron talagang problema. At hindi yan malubos maisip na mga banyaga, na mga foreigner na bakit gano'n ang ating gobyerno. Talagang hudas. Diba? Hudas talaga ang tawag dyan. Kasi kung pwede mo naman, bakit? Ano to? Wala tayong korte? Una-una, hindi na nga tayo membro ng ICC. Tapos, dun mo dadalhin. Sa totoo lang, ang ICC, wala na yan eh. Wala na nga nililitis dyan eh. Si Duterte na lang nililitis dyan eh. Wala na pong kwenta yung ICC na yan. Sinusuka ng ibang bansa yan. Amerika na nga lang na tinatawag nating friendship. Di ba? Our big brother, tinatawag natin yung Amerika. And yet, kita nyo naman ang ginagawa ni Trump sa mga prosecutor, judges ng ICC. As a matter of fact, meron pang warning na, hoy, kung sino makikipag-cooperate dyan, yari sa amin. Kaya nga finraise yung mga account ng mga taga-ICC sa Amerika. Ganong katindi mga kababayan. Ganyang sinusuka yung ICC. Tayo, habang sinusuka ng iba, pinupulot natin tapos ngininginom natin tsaka nginangain natin. Ganon po tayo katarantado. Di ba? Mantakin mo Hindi, eto. Seryoso ito eh. Di ba? Sinuka na ng ibang bansa. Tapos tayo kinakain natin. Kadiri, di ba? Ganun literal. Sinuka ang ICC ng ibang bansa. Tapos tayo, yun ang idadahilan natin kaya dinala natin ng isang dating pangulo natin. Anong tawag mo dun? Di ba? Simpleng-simpleng politika, mga kababayan. Ang tawag sa ganun. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya. Lingo-lingo siya. Siguro, hindi ko alam kung foreigner yun. Kasi kung lingo-lingo, ano yun siguro? hindi ano yun. I cannot understand, It's beyond my... Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Grabe. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. Yun! Gulat naman ako dun. Tama naman yun eh. Kaya ba ni Marcos yan? Hindi,
Ito ano lang naman, pumasok lang naman sa isip ko, pag si Marcos ba nag-rally? Pag si Marcos ba nag-speech sa mga hindi kasi baka akala nyo ngayon lang to. Kahit nung panahon na presidente pa si Pangulong Duterte sa mga OFW event, grabe mga kababayan, kasi ako naka-attend na ako dun sa ibang bansa, grabe. Talagang yung tao sigaw ganyan Mas lalo pa ngayon. Kay Marcos ba pagka nagpunta siya sa ibang bansa o nagpunta siya sa mga press con dito, may sumisigaw ng, Marcos! Marcos! Wala! Wala! Kaya nga sabi, tama-tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Ang sakit nun, grabe. Gago! Pag sinabihan ka ng ex mo, ng ganun, ako ang sinayang mo. Tapos sasabihin sa'yo, you will never be loved. Grabe yun mga kababayan. Ang sakit nun. Yan, na ganyan si Marcos. Marcos, you will never be loved by the Filipinos. As a matter of fact, you had the chance, but your chance, wala na. Naubos na. Na-realize na ng mga Pilipino na talagang nabudol sila. Alam mo, ako hindi ito mga kababayan. Sabi ko nga, mahirap yung pinagdadaanan ni Pangulong Duterte. Sobrang hirap ang pinagdadaanan niya. Sigurado ako kasi you are a former president, you are a mayor, and somehow, you know that marami kang tao, marami kang tumutulong sa'yo. Tapos biglang isang ganon, nasa isang kulungan ka na limitado ang bisita, limitado ang gagawin mo. Mahirap. Pero if there is one realization, sigurado ako ito ang mga nare-realize ni Pangulong Duterte. Walang timbang yung makita mo ang pagmamahal ng taong bayan sa'yo. Alam mo yon? Kasi madaling sumikat. Madali naman sumikat. Gumawa ka ng kalokohan, sisikat ka. Kaya daming mga content creator, ganyan Ang gagago, di ba? Gawa ka ng kalokohan, sikat ka. Yun yang yun yang rider, di ba? Sikat ka agad siya. Pero yung sikat ka, tapos may nagawa ka sa bayan, tapos minahal ka ng taong bayan, grabe ho yun. Mahirap po yun. Kasi madaling sumikat, madaling magkapera kung milyonaryo ka, pero hindi ka mahal ng taong bayan. Parang halimbawa, yung kay sorry pero naalala ko doon naman basta pera pinag-uusapan Yung si Sam Versosa, ginawa mo na ang lahat sa Maynila. Lahat ng pautot, ginawa mo na. Lahat ng pa-concert ng mga barkada mong artista, ginawa mo na. Lahat ng pamumudbod, ginawa mo na. Pero hindi siya minahal ng mga taga Maynila. Ang sakit doon, grabe. Totoo, walang biro. Gago! Pero huwag ka mag-alala, mahal ka naman ng jowa mo. Ewan ko hanggang kailan, Alam naman ng mga artista. Malay mo, dahil marami kang hindi natin alam. Pero yung ganun ako, masabi ko nga, mas gugustuhin ko na yung wala kang pera, hindi ka sikat, pero mahal ka ng taong bayan. Mas masarap yun Hindi, alam mo yun, mas okay na sa akin yun, na at least mahal ako ng taong bayan. At least marami nagmamahal sa akin. Yun, eto si Marcos, wala. Olat. Di ba? Tandem pa sila nung pinsan niya si Romualdez. Gago! Montakin mo si Romualdez, lahat na ata ng ayuda ginawa, pero ganun pa rin yung ratings niya. Alam mo siguro pag natutulog yun, na galit sa mundo yun. Feeling ko lang pag kasi alam mo, pag natutulog ka, yung pipikit ka na, wala ka nang kasama ikaw na lang. Kaya nga, hindi ko sinasabing ganito ginagawa nila Kaya nga yung iba, di ba, yung nagpa-party, pero parang similar. Pero hindi ito yung tinutukoy ko Linawin ko lang, hindi ito at hindi si Romales at hindi si Marcos ang tinutukoy ko.
Di ba kaya nga yung mga kabataan na nagpa-party-party para ma-entertain, maraming friends, cheers, blah blah blah, kampay, tapos lahat ng drugs titirahin, lahat ng inumin titirahin, lahat ng babae at lalaki. Kasi ngayon, hindi lang babae ang binabanata ng iba, pati lalaki, binabanata na rin nila eh. Pero pag uwi mo, doon papasok yung depression eh, di ba? Doon papasok yung mag-iisip ka, lahat ba ito worth it? Lahat ba itong nangyayari sa buhay ko masaya? Kasi sigurado ko, ang isang bagay lamang na talaga papasaya sa'yo, it's not money, it's not fame. Hindi ho yun eh. It's not even physical satisfaction. It's really the love. Love of family, love of friends, love of people that serving under you. Yun talaga ang pinaka Pag hindi, talagang sablay ka, Brad. Sablay. Walang mangyayari sa'yo. Pag pikit mo, talagang mapapaganong ka na lang eh. Kaya nga ako, ang tanong ko nga dito kay Romualdez at kay Marcos, pag pumikit kayo, hindi kaya kasi yung iba, alam mo ginagawa nila. Yung iba, hindi ko sinasabing sila to para tuloy-tuloy yung pagpikit nila, magpapakalasing na lang sila o kaya Kaya para wala na yung idle moment na pipikit ka at marirealize mo walang kwenta yung buhay mo. Ang gagawin nila, alak. Papakalasing sila para tumba. O kaya para talagang high na high sila, di ba? Tapos bagsak sila. Si Marcos kaya at saka si Romualdez, paano pag pumikit na kayo, ano nararamdaman ninyo? Dahil hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Amidst that you are the president of this country and no one loves you but your paid bloggers. Diba? Actually, I don't even think na mahal kayo nun eh. Baka mahal lang yung binibigay sa inyo. Hindi kasi ganun eh. Meron naman dyan, lalo na yung mga vloggers ng tanso. Kaya lang naman kayo mahal niya mga yan. May natatanggap yan eh. Pag wala silang natatanggap, tingnan mo. Magwawarla yan. Yeah? Oh. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi Bakit? sinasabi ko sa kanya, Dinadala mo ba siya dahil gusto mo siya? Dinadala mo ba siya dahil pareho kayo ng style of service to the people? Dinadala mo ba siya because you think mahal niya ang bayan? Bakit mo siya dinadala? Hindi, simple lang ito mga kababayan eh. Huwag na natin paligoy-liguin to. Di ba? Kasi marami nagtataka, namin nagtatanong, di ba? Ano ba yan, si VP Sara Duterte? Nabudol na nga noon, papabudol na naman ngayon. Di ba may mga ganyan? I mean, diretsyon tayo. Maraming nagtatanong na mga Duterte supporter na, bakit naman ganyan si Senator Amy? Sigurado ko kasi dami ko makausap sa akin eh. Mga Duterte leaders in different organization and countries. Yun ang laging tanong nila sa akin. Ang sagot ko, ewan ko, mali ko. Hindi naman ako close sa kanila. Hindi, lahat eh. Hindi naman kasi alam mo, maingay lang ako. Pero hindi naman po ako yung feeling na malapit sa mga Duterte. From time to time namimit, nakakausap, pero hindi po ako, never ako nag-claim na malapit ako sa mga Duterte. Hindi ho. Marami nagtatanong sa akin gaganyan. Sabi, sir, ano ba? Bakit ganyan si VP Sara Duterte? Bakit lagi siyang bakit ba lagi nandyan si Amy? Nakakabuisit na yung mga ganayan eh. Di ba? Ilan sa inyo? Sige, sa mga viewers natin ngayon. Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan? Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan na nagtataka kayo bakit malapit si VP Sara Duterte kay Amy Marcos? Sige nga, ano sagot ko? Sige. Di ba? Sinagot ko na yan sa video ko. Sa inyo, hindi ko sinagot ng personal. Pero sinagot ko na sa video ko yan. Sabi ko, maybe, before, it was Amy Marcos using VP Sara Duterte. But this time, maybe VP Sara Duterte realized, ginamit niyo ako nun ha. Now, this time, I will be the one to use you.
Di ba? Sinabi ko na yan, ilang araw lang. Sinabi ko na yan eh. Di ba? Oh. Kahit sa SMNI, mga nanonood sa amin sa SMNI, araw-araw 8:30 o 9, minsan 10. Di ko na alam kung anong oras, basta mag-abang kayo doon. 8:30, di ba? Oh. Sinabi ko yan eh. I have a different opinion and guess, wild guess. I think this time, VP Sara Duterte is the one using Senator Amy. It's not the other way around. And maybe sa pagdating ng panahon, it's going to be a different story. And ladies and gentlemen, I think VP Sara Duterte answered every one of us why Senator Amy is still there. Eto na yun. Pakinggan natin why Senator Amy is always with VP Sara Duterte. Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayun. Yun ang sagot. Yun ang sagot. She wants accountability with Senator Amy. Gusto niyang panagutin si Senator Amy sa pamamagitan ng ikaw ang magdala at magbalik sa Pilipinas dahil yung kapatid mo ang nagdukot sa Pilipinas.